Ang nasalita sa screen ng kanyang laptop ay tila may sariling lami. Isang lami na gumapang mula sa dulo ng kanyang daliri, umaya sa kanyang braso, at humigpit sa kanyang dibdib. Subject: Notice of Indefinite Suspension. Napaluno si Althea Reyes, ngunit tila may isang malaking bato na nakabara sa kanyang lalamunan. Muli niyang binasa ang email, umaasang nakamali lang siya ng basa, na baka panaginip lang ang lahat. Ngunit hindi na bago ang mga itim na letrang tila sumasaksak sa kanyang pakataw. Misuse of professional ID. Gross medical error. Investigation pending. Gumuho ang mundong binuo niya sa loob ng 5 taon dito sa Dubai. Ang bawat pagod, bawat puyat, bawat sakripisyo para lang mapatunayan ang sarili. Lahat ay naglaho na parang bula. Isang pagkakamaling hindi niya ginawa ang sumira sa lahat. Naramdaman niya ang pangingini ng kanyang kamay. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop. Takot na baka mabasa ito sa higpit ng kanyang hawak. Paano? Sino ang gumawa nito sa kanya? Ngunit isang mas malaking tanong ang umalingaw sa kanyang isipan, isang tanong na nakpatigil sa kanyang pahinga. Paano na ang maanak ko? Ang pag-isip pa lang sa 3 malilit na anghel na mahimbing na natutulo sa kabilang silid ay sapat na para pigayin ang kanyang puso. Si Lucas, Leo, at Liana, ang kanyang 3 dahilan, ang kanyang lakas, ang kanyang mundo. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang yelo sa kanyang dibdib ay biglang naging apoy ng desperasyon. Wala na siyang trabaho. Wala ng visa. Wala ng kinabukasan dito. Isa lang ang ibig sabihin nito. Kailangan nilang umuwi. Ang ugong ng eroplano ay tila isang malungkot na oyayi, ngunit para kay Thea, ito ang tunog ng isang malaking kabiguan. Nakatanaw siya sa bintana, pinagmamasdan ang ulap na parang malalambot na bula na natatago sa lupang kanyang tinalikuran. Sa kanyang tabi, ang kanyang kayamanan ay mahimbing na natutulog. Si Lucas, ang panganay kahit ilang minuto lang ang pagitan, ay nakayakap sa kanyang maliit na robot. Si Leo, ang pinakamalambing, ay nakasandal sa balikat ni Lucas. At si Liana, ang kanyang kaysa isang prinsesa, ay payapang natutulo sa kanyang kandungan. Ang maliliit nitong daliri ay nakakapit sa kanyang damit. Napangiti si Thea ng mapait. Sila ang naging bunga ng isang desisyong ginawa niya, 5 taon na ang nakalipas, isang desisyong puno ng pag-asa, ang huling subok niyang buuin ang sarili matapos wasakin ang unang pag-ibig. Isang dona na hindi niya kilala, isang prosesong siyentipiko, at isang milagrong nagbigay sa kanya ng 3 biyaya. Hinaplos niya ang buhok ni Liana. Sila ang lahat ng mayroon siya. At hindi niya hahayaang makita ng nga ito ang kanyang pagkatalo. Para sa inyo, mga anak, bulong niya sa hangin. Kakayanin ni Mama. Pangako. Ang St. Augustine's Academy ay mas malaki at mas marangya kaysa sa inaasahan ni Thea. Ang matataas na pader na gawa sa bato at ang malawak na hardin ay tila sumisigang ang karangalan at tradisyon. Isang lugar na perpekto para sa kanyang mga anak. Isang lugar na marahil ay hindi niya kayang bayaran. Ngunit kailangan niyang subukan. Good morning, ma'am. Do you have an appointment with the headmaster? Tanong ng sekretarya na nasa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Tumango si Thea. Pinipilit na maging kalmado ang kanyang boses. Yes. I'm Althea Reyes. I'm here to inquire about admission for my children. Okay, ma'am. He's expecting you. You may go in. Huminga siya ng malalim, pinahid ang namamasang palat sa kanyang pantalon, at dahan-dahang itinula ang mabigat na pintong kahoy. Inihanda niya ang kanyang sarili. Ang sasabihin niya ay paulit-ulit na niyang inensayo sa kanyang isipan. Kailangan niyang maging kahanga-hanga. Kailangan niyang maging kapanipaniwala. Ang opisina ay maluwag at amoy mamahaling libro. Nakasabit sa pader ang nga diploma at parangal. Sa gitna ng silid, may isang malaking mesa. At sa likod nito, isang lalaki ang nakatalikod. Nakatayo at nakatanaw sa bintana. Good morning, sir, simula ni Thea. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. My name is Althea Reyes. I would like to. Huminto siya sa pagsasalita ng dahan-dahang humarap ang lalaki. Ang mundo ni Thea ay biglang tumigil sa paikot. Ang pamilya na hugis ng panga.
Ang ngamatang iyon mengematang minsan nang naging buong kalawakan niya. Ang ngamatang hindi niya malilimutan kahit lumipas pa ang 100 taon. Ang lahat ng inensayo niyang salita ay biglang naglaho. Ang hangin ay naubos sa kanyang ngabaga. Ang kirot ng nakaraan, ang sakit na akala niya ay matagal na niyang ibinaon, ay biglang sumabog sa loob ng kanyang dibdib na parang isang bulkan. Hindi. Hindi Mari. Sa lahat ng lugar sa buong Pilipinas. Sa lahat ng tao. Bakit siya? Nakatayo sa kanyang harapan, suot ang isang mamahaling suit na napapatingkat sa autoridad nito, ay ang lalaking sumira sa kanyang puso at nagturo sa kanya na huwag nang magtiwala pang muli. Ang headmaster. Ang kanyang unang pag-ibig. Si Liam Sandoval. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito mula sa isang profesional na ngiti, patungo sa pagkabigla, at sa isang emosyong hindi niya mabasa. Tila nakakita rin ito nga isang multo mula sa nakaraan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat, puno nga tanong na hindi nasagot at mga sakit na hindi nagilom. Si Liam ang unang nakabawi ng poser. Tumayo ito ng tuwid, ang kanyang mukha ay naging isang blankong maskara, ngunit ang kanyang nga mata ay hindi may tago ang pagkagulat. Ang boses niya, nang sa wakas ay lumabas, ay malami at formal, isang tunog na napakalayo sa pamilya na tinik na minsan, ay bumubulong ng pangako sa kanya. Tia? Anong ginagawa mo rito? Ang tanong ni Liam ay binitawan na parang isang simpleng kataga, ngunit para sa kanya, iyon ay tumama na parang isang malakas na sampal. Sa isang iglap, ang lahat ng dahilan kung bakit siya naroon ang kanyang anak, ang kanilang kinabukasan ay tila naglaho. Ang natira na lang ay ang bigat ng 8 taon na puno ng sakit at katahimikan sa pagitan nila. Pinilit niyang lunukin ang bara sa kanyang lalamunan. Kailangan niyang maging profesional. Hindi para sa kanya, kundi para sa 3 batang naghihintay sa labas. Liam, sagot niya, sinisikap na panatilihing matata ang kanyang boses. Headmaster Sandoval, nandito ako para mag-inquire tungkol sa admission. Nakatitik lang si Liam, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang mukha, na parabang sinusubukang hanapin ang babaeng iniwan niya o ang babaeng nang iwan sa kanya. Ang tensyon sa silid ay halos hinihiwa ang hangin. Nang sa wakas ay umupo si Liam, tila isang hari na bumalik sa kanyang trono. Ipinatong niya ang kanyang makamay sa mesa, pinakrus ang madaliri. Isang kilos na napapakita ng kontrol. Isang kilos na nagsasabing siya ang may kapangyarihan dito. Maupo ka. Tea. Sabi niya. Ang kanyang tono ay bumalik na sa pagiging formal. Sumunod si Tea. Bawat galaw niya ay tila mabigat at pinaisipan. Sa pag-upo niya, naramdaman niya ang pagbabago sa lahat. Hindi na ito ang Liam na kilala niya, ang binatang nangangarap kasama niya sa ilalim ng mga puno sa universidad. Ito ay si Mr. Sandoval, ang headmaster. At siya, si Ms. Reyes, isang ina na nakikiusap. Nagsimula ang interview. Pilit niyang sinagot ang bawat tanong ni Liam ng may kumpiyansa, ngunit alam niyang pareho silang hindi nakikinig sa masalita. Ang kanilang mga isipan ay naglalakbay pabalik sa nakaraan, sa mga alaalang tawanan, mga pangako, at ang masakit na paghihiwalay na sumira sa kanilang dalawa. Pagkatapos ang ilang minuto na parang walang katapusan, tumayo si Liam. Sige. Tea. Papasukin mo ang mga anak mo. I want to meet them. Nakahinga siya ng maluwag. Iyon na ba iyon? Ganon lang kadali? Lumabas siyang opisina, ang puso niya ay kumakabog. Pagbalik niya, kasama na niya ang 3 munting figura na sabit na sabit. Sa pagpasok pa lang ng bata, tila bago ang hangin sa loob ng opisina. Ang lami at tensyon ay napalitan ng init at ingay. Wow! Ang laki ng office mo, sir. Sabi ni Lucas, ang kanyang mamata ay bilok na bilok habang tinitingnan ang mga libro sa estante. Hello po. Mahining sabi ni Leo. Bahagyang nagtatago sa likod ni Tia. Si Liana naman, buong tapang na lumapit sa mesa ni Liam. Are you the boss here? Tanong nito. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakatagilid. Isang bagay ang nagbago sa mukha ni Liam. Ang maskara ng pagiging profesional ay bahagyang gumuho. Isang maliit, halos hindi mahahalata,
nangiti ang sumilay sa kanyang ngalabi habang tinitingnan niya ang tatlong bata. Nagsimula siyang magtanong. Kinakausap niya ang bawat isa. Pinahanga siya ng talino ni Lucas sa math, ng pagkahiling ni Leo sa pagguhit, at lalo na ang katapangan ni Liana. May kung anong koneksyon ang nabuo sa pagitan nila, isang bagay na pamilya, isang bagay na hindi may paliwanag ni Thea. Nang matapos ang interview, tumayo si Liam. They are bright kids, Thea. Very impressive. Tumingin siya sa mga bata. Welcome to St. Augustine's Academy. Gusto sanang umiyak ni Thea sa sobrang tuwa at ginhawa. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Salamat, Liam. Salamat. Tanging nasabi niya. Mr. Sandoval, pagtatama nito. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Habang papalis sila, naramdaman ni Thea ang mata ni Liam na nakasunod sa kanila, partikular na sa tatlong bata. May lungkot sa mga matang iyon, isang uri ng pangungulila na hindi niya maintindihan. Nang may sara na ang pinto, ang lakas na ipinakita ni Liam ay biglang naglaho. Napasandal siya sa kanyang mesa, ang kanyang tuhod ay tila nang hina. Thea. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bumalik lahat. Ang tamis ang kanilang pagmamahalan, ang paieng paglisan nito. 8 taon siyang nagtanong kung bakit. 8 taon siyang sinisisi ang sarili. At ngayon heto siya, biglang bumalik sa kanyang buhay, may daladalang 3 bata. Mga anak niya. Napaupo siya sa kanyang silya. Ang isipan ay gulong-gulo. Bakit ganito kasakit na makita siyang muli? Bakit parang may kung anong humihila sa kanya sa mga batang iyon? May kakaiba sa kanila. Sa mata ni Lucas. Sa ngiti ni Leo. Sa tapang ni Liana. Biglang tumuno ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan sa screen, Tita Elena. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Hello, Tita. Liam. Iho. Kumusta ang araw mo? Tanong ng pamilya na boses, puno ng pagmamahal. Okay lang po, Tita. Bushi lang sa ma-enrollees, pagsisinungaling niya. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ayaw niyang malaman ng kanyang Tita Elena na nakita na sila ni Thea. Iyon ay isang kabanatang kanyang buhay na gusto niyang isara na lang. Napatuloy ang kanilang usapan tungkol sa mga bagay-bagay sa eskwelahan at sa negosyo. Ngunit ang isip ni Liam ay lumilipat. Nang matapos ang tawag, bumalik ang kanyang tingin sa application forms na iniwan ni Thea. Pinagmasdan niya ang mga litrato ng 3 bata. Kinuha niya ang form ni Lucas, at doon niya napansin ang isang bagay na nakaligtaan niya kanina. Father's name. N.A. Walang pangalan ng ama. Napatingin siyang muli sa litrato ni Lucas. Ang paraan ng pagkakangiti nito, ang hugis ng kanyang mata. Bigla siyang may naalala. Dali-dali niyang binuksan ang drawer ng kanyang mesa at kinuha ang isang lumang album. Sa huling pahina, may isang litrato niya noong siya ay 6 na taong gulang. Itinabi niya ang litrato sa application form. Ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Ang batang nasa litrato at ang batang nasa lumang album ay halos makamukha. Ang parehong ngiti. Ang parehong mata. Ang parehong paraan ng pagtsawi ng kilay. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Isang imposibleng ideya. Isang nakakabaliw na pagdududa. Napatingin siya sa kawalan. Ang kanyang pahinga ay mabigat. Hindi maaari. Isa lang itong nakataon. Ngunit habang tinititigan niya ang 2 litrato, isang tanong ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, isang tanong na nakahatid ng takot at isang kakatwang kislap ng pag-asa. Possible ba? Ang unang araw ng pasukan ay dumating na may halong kaba at pananabik para kay Thea. Habang inaayos niya ang mauniporme nina Lucas, Leo, at Liana, isang bahagi niya ang nakakaramdam ng tagumpay. Narito sila, papasok sa isang magandang eskwelahan. Nakaya niya. Nagawa niya. Ngunit ang kabilang bahagi niya ay puno ng pangamba. Ang eskwelahang ito ay mundo ni Liam. Bawat sulok, bawat pasilyo, ay paalala ng kanyang presensya. Isang paalala ng nakaraang pilit niyang tinatakasan. Sa gate ng St. Augustine's, naramdaman agad ni Thea ang matang nakatitis sa kanila. Ang kanyang 3 anak na makakamuha ay agaw pansin.
Ngunit ang ngatingin ay mas naging mapanuri nang mapansin ng ibang nga ina na siya lang maisang nagatit sa mga ito. Narinig niya ang mahihinang bulungan, salitang hindi para sa kanyang pandinig ngunit sapat na para maramdaman niya. Single mother yata. Kawawa naman yung nga bata. 3 pa naman. Ang hirap niyan. Napalunok si Thea. Hinikpitan ang hawak sa maliliit na kamay ng kanyang nga anak. Ngumiti siya sa kanila. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata. Sige na, mga anak. Maging mabait kayo. Okay? Susunduin kayo ni Mama mamaya. Hinalikan niya sila isa-isa bago sila pumasok. Ang puso niya ay bahagyang kumirot habang pinagmamasdan niya silang maglakad palayo. Hindi pa man natatapos ang araw, isang tawa ang natanggap niya mula sa eskwelahan. Miss Reyes? This is the guidance counselor. Pwede po ba kayong pumunta dito? There was a small incident involving your son, Lucas. Ang puso ni Thea ay tila nahulo sa kanyang tiyan. Dali-dali siyang pumunta sa St. Augustine's. Ang isip niya ay puno ng pinakamasasamang posibleng sitwasyon. Naabutan niya si Lucas sa guidance office. Ang labi nito ay may mali na galos at ang mamata ay namumukto. Sa tabi nito, may isa pang batang lalaki na umiyak. At nakatayo sa gitna ng silid, ang kanyang presensya ay nagpapabigat sa hangin, ay si Liam. Mr. Sandoval. Bati niya. Ang kanyang boses ay formal. Tia, sagot nito, ang nga mata ay nakatuon sa kanya, nakapikunan lang ang nga bata. But we need to sort this out. Ipinaliwanag ng guidance counselor ang nangyari. Tinukso daw en kabilang bata si Lucas. Wala kang papa. Ang sigaw nito. Hindi nakapatimpi si Lucas at itinulak niya ang bata. Parang dinuro ang puso ni Tia. Tumingin siya kay Lucas, na ngayon ay nakayuko, hiyang-hiya. Lumuhod siya sa harap nito. Anak, okay ka lang ba? Tumango lang si Lucas, ayaw siyang tingnan. Tumingin si Tia sa kabilang bata, na ngayon ay nasa tabi ng kanyang ina, isa sa mga babaeng nakita niyang nagbubulungan kaninang umaga. Ang babae ay nakatingin sa kanya ng may pagmamataas. Dito na pumasok si Liam. Hindi niya kinausap si Tia o ang kabilang ina. Lumuhod din siya, para maging kapantay ng mga bata. Una niyang kinausap ang batang nanukso. Alam mo ba? Masakit ang manukso. Mahinahon niyang sabi. We don't do that here at St. Augustine's. We are kind to our friends. Mag-sorry ka kay Lucas, okay? Pagkatapos ay bumaling siya kay Lucas. Ang kanyang boses ay mas lalong lumambing. Lucas, matapang ka para ipagtanggol ang sarili mo. Pero hindi natin sinasaktan ang iba. Next time, kapag may nang-asar sayo, sabihin mo agad sa teacher mo. Can you do that for me? Tumango si Lucas, sa wakas ay nagangat ng tingin. Napatulala si Thea. Ang paraan ng pakikipausap ni Liam sa mga bata, lalo na kay Lucas, ay puno ng paunawa at kabaitan. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na nakparamdam sa kanya ng kakatwang pahanga at kirot ng sabay. Natapos ang usapan ng payapa. Nagsori ang mabata sa isa't isa. Habang palabas sila ng opisina, sinubukan siyang kausapin ni Liam. Thea, sandali. Ngunit umiling lang si Tia at namamadaling umalis, hila-hila ang kamay ni Lucas. Masyado ng maraming emosyon para sa isang araw. Gabi na. Ang 3 anghel ni Tia ay nasa kani-kanilang kama na. Tapos na ang hapunan, tapos na ang kwentuhan. Si Lucas ay tila nakalimutan na ang nangyari kanina, abala sa kanyang ngalaruan. Si Leo ay tahimik na nakukulay sa kanyang coloring book. Umupo si Tia sa kama ni Liana para ayusin ang kumot nito. Mama. Mahinang tawa ni Liana. Yes, baby? Ang nga mata ni Liana, malaki at puno ng inosenteng kuryosidad, ay tumiti sa kanya. Mama, sino po ba talaga ang papa namin? Ang tanong ay simple. Ang tanong ay diretso. Ngunit para kay Tia, iyon ang pinakamabigat na tanong sa buong mundo. Isang tanong na matagal na niyang kinatatakutan. Natigilan siya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ano ang isasagot niya? Nagaling sila sa isang test tube. Na ang kanilang ama ay isang estranghero na may codename sa isang folder? Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hirap unawain?
Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang lahat ng pagod, lahat ng sakit, lahat ng takot na kanyang kinikimkim ay tila gustong kumawala. Hindi niya napansin na napatigil sa paglalaro si Lucas at napahinto sa paggit si Leo. Ang dalawa pa niyang anak ay nakatingin na rin sa kanya, naghihintayang sagot. Tatlong pares ng magamatang nagtatanong. Tatlong maliliit na pusong naghahanap. Wala siyang naisagot. Niyakap na lang niya si Liana ng mahigpit. At di nagtagal, naramdaman niya ang pajakap din nina Lucas at Leo mula sa kanyang likuran. Sa gitna ng kanilang group hug, isang butil ng luha ang pumata mula sa kanyang nga mata. Tahimik siyang umiyak. Ayaw niyang makita nga anak niya ang kanyang kahinaan. Sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang kwarto, nakatayo si Liam. Bumalik siya para isauli ang wallet ni Tia na naiwan sa guidance office. Narinig niya ang lahat. Narinig niya ang tanong ni Liana. Nakita niya ang pananahimik ni Tia. Nakita niya ang pajakap ng mga bata. At ngayon, nakikita niya ang tahimik na pag-iyak ng babaeng minsan niyang minahal ng buong buhay niya. Isang matinding kirot ang tumusok sa puso ni Liam. Isang kirot na mas matindi pa sa sakit ng paiwan sa kanya nun. Ito ay sakit para kay Tia. At isang hindi may paliwanag na sakit para sa tatlong batang iyon. Nakatayo lang siya run sa dilim. Hindi makagalaw. Ang wallet sa kanyang kamay ay tila naging napakabigat. Ang imahe ni Tia na umiyak habang yakap-yakap ang tatlong bata ay nakatata na sa kanyang isipan, isang palaisipan na kailangan niyang buuin, isang lihim na kailangan niyang malaman ang kasagutan. Hindi iginalaw ni Liam ang kanyang mga paa. Nakatayo lang siya sa dilim sa labas ng pintuan ni Tia. Ang wallet nito ay tila isang mabigat na piraso ng bakal sa kanyang kamay. Ang imahe na tatlong bata na nakayakap sa kanilang umiyak na ina ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, isang eksenang mas masakit pa kaysa sa sarili niyang wasak na puso. Sino pa ba talaga ang papa namin? Ang tanong ni Liana ay isang matulis na punyal na bumaon hindi lang sa puso ni Tia, kundi pati na rin sa kanya. Ang bigat ng tanong na iyon, at ang bigat ng katahimikan ni Tia, ay isang bagay na hindi niya kayang talikuran. Dahan-dahan siyang tumalikot, ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi niya kayang kumatok. Hindi niya kayang harapin si Tia ngayon. Hindi habang ganito kagulo ang kanyang isipan. Maingat niyang inilagay ang wallet sa ibabaw ng kanilang maliit na planter box sa tabi ng pinto. Isang tahimik na paksasauli. Pagpasok niya sa kanyang kotse, napasandal siya sa manibela. Ang pagkakatulad ni Lucas sa kanyang litrato nung bata pa siya, ang tanong ni Liana, ang sakit sa mga mata ni Tia. Lahat ng ito ay mapiraso ng isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Isang bagay lang ang sigurado. Hindi na siya maring manatiling tahimik. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kinabukasan ang unang ginawa ni Liam ay tawagan ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, si Dr. Marco Villanueva, isang respetadong obstetrician gynecologist. Marco, pare. Bushi ka ba? Tanong ni Liam, sinisikap na maging kaswal ang kanyang tono. Para sa iyo, hindi, sagot ni Marco sa kabilang linya. Anong atin? May problema ba si Katrina? Huwag mong sabihing buntis na. Biro nito. Hindi natawa si Liam. Hindi, pare. Wala sa kanya. May itatanong lang sana ako. Isang hypothetical na sitwasyon para sa isang kaibigan. Ziga. Shoot. Huminga ng malalim si Liam. Kung ang isang babae, sabihin nating taga Laguna, ay gustong sumailalim sa in vitro fertilization malimang 6 na taon na ang nakalipas, saan sa tingin mo ang mapinakaposibleng klinik na pupuntahan niya? Natahimik si Marco sa kabilang linya, tila pinoproseso ang kakatwang tanong. IVF? Depende, pare. Kung may budget, malamang sa mga high-end clinics dito sa Manila, mas mataas ang success rate. Kung medyo gipit, may mas murang option din, pero yung nga high-end, anong nga pangalan ang naisip mo? Pakpuputol ni Liam, hindi may tago ang pagkasabi sa kanyang boses. Well, may tatlong nangunguna nun. St. Luke's, Medical City, at yung pinaka-eksklusibo. Yung bagong bukas pa lang nun, ang New Life Fertility Center. Sige, pare.
Maraming salamat. Malaking tulong to, sabi ni Liam. Teka, sigurado ka bang para sa kaibigan mo yan? Tanong ni Marco, may halong padududa. Parang seryoso ka masyado. Mahabang kuwento, pare. Salamat ulit. Ibababa na sana ni Liam ang tawa nang bigla siyang may naalala. Marco, isa pa pala. Pwede mo bang i-check kung may record ang isang Altia Reyes sa mga klinik na yan? Confidential pare. Between us. Narinig ni Liam ang pakbuntong hininga ni Marco. Liam, alam mong hindi basta-basta yan. Passion confidentiality. Please, pair. Importante to. Ang desperasyon sa boses ni Liam ay hindi may kakaila. Sige. Susubukan ko. Pero wala akong may papangako, sagot ni Marco bago ibaba ang tawa. Kinahapunan, habang recess, pinanot ni Liam ang mga bata mula sa bintana ng kanyang opisina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa tatlong magkakapatid. Nakita niya si Leo na tahimik na nakdo-drawing sa isang bench, si Liana na nakikipagabulan sa mga bago nitong kaibigan, at si Lucas. Si Lucas ay nakaupo sa damuhan, seryosong pinamamasdan ang isang langgam na may bitbit na maliit na dahon. Ang no nito ay bahagyang nakakuno sa konsentrasyon. Napahawa si Liam sa sarili niyang no. Ganon-ganon ang ginagawa niya kapag siya ay malalim na nag-isip. Paulit-ulit siyang sinasabihan nun ang kanyang ina na itigil iyon dahil magmumuha siyang matanda. Ang makita ang parehong kilos sa isang batang hindi niya halos kilala ay nakpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Hindi ito ordinaryong pagkakahawi. May mas malalim dito. Biglang tumuno ang kanyang telepono. Si Tita Elena. Liam, iho. Tumatawa lang ako para kumustahin ka, malambing na sabi nito. Nabalitaan ko sa isa sa mga board members na may malit na gulo daw sa guidance office kahapon. Are you okay? Napapikit si Liam. Siyempre. May mamata at tainga ang kanyang tiyahin sa lahat ng dako. Okay lang po, tita. Away bata lang. Naayos na po namin. Mabuti naman kung ganun. By the way, kumusta na pala ang bagong enrollees? Ang maanak ni Althea. Ang paraan ng pagbikas ni Tita Elena sa pangalan ni Thea ay maingat, ngunit may diin. They're adjusting well, tita, sagot ni Liam, pilit na pinapanatiling neutral ang kanyang boses. That's good to hear, sabi ni Tita Elena. Alam mo, iho, naalala lang ako sa'yo. Ang pagbabalik niya. Baka guluhin lang nito ang buhay mo. Lalo na nandiyan na si Katrina. Kaya ko po to, tita. Don't worry about me. Sige, iho. Basta tandaan mo, lahat ng ginagawa ko. Para sa'yo. Nang matapos ang tawa, naramdaman ni Liam ang isang kakaibang lami. Ang huling sinabi ng kanyang tiyahin ay tila isang matamis na pangako. Ngunit para sa kanya, ito ay tunong ang isang babala. Biglang na-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Marco. Walang laman ang text kundi isang pangalan ang klinik. New Life Fertility Center. Confirmed. May record siya dun 5 years ago. Napatingin si Liam sa screen, ang puso niya ay kumakabok ng mabilis. Ito na. Isang malaking piraso ng palaisipan. Agad niyang tinawagan si Marco. Marco, salamat. Walang anuman. Sagot nito. Pero, Liam, may isang kakawang bagay. Ang New Life. Di ba't isa yan sa mga kumpanyang may malaking investment ang pamilya niyo? Ang Sandoval Corporation ang isa sa mga major shareholders niyan. Ang nasalita ni Marco ay tumama kay Liam na parang isang malakas na kidlat. Napahigpit ang hawak niya sa telepono. Ang lahat ng hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang klinik kung saan nakapagawa si Tia ay pag-aari ng pamilya niya. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran, isang pakiramdam ng takot at hindi kapanipaniwalang pagdududa. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa kanyang noy nakakunot na pamangkin hindi, sa batang kamuhang-kamuha niya. Impossible, bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi. Hindi maari. Ilang araw na ang lumipas mula nang maganap ang insidente sa guidance office, ngunit ang tanong ni Liana ay patuloy na umukilkil sa isipan ni Thea. Gabi-gabi, kapag natutulo na ang kanyang nga anak, napapatiti siya sa kanilang nga payapang mukha.
At ang bigat ng kanyang lihim ay lalong bumibigat. Sino po ba talaga ang papa namin? Hindi na niya kayang takasan ang tanong na iyon. Hindi na niya kayang sabihin na basta. Ang kanyang nga anak ay lumalaki na. Karapatan nilang malaman, kahit gaano pa kasakit o kakomplikado ang katotohanan. Isang gabi, pagkatapos niyang siguraduhing mahimbing na ang tulog ng tatlo, umupo siya sa harap ng kanyang lumang laptop. Huminga siya ng malalim, ang kanyang madaliri ay nanginginig habang nagtatype siya sa search bar. New Life Fertility Center. Ito ang lugar kung saan nabuo ang kanyang nga pangarap. Ang lugar na nagbigay sa kanya ng tatlong pinakamahalagang tao sa buhay niya. Ngayon, kailangan niyang bumalik dito, kahit sa paraang virtual lang, para hanapin ang kasagutan. Alam niyang imposible niyang malaman ang pangalan ng donor. Ang kasunduan ay puno ng mga provision tungkol sa anonymity at confidentiality. Ngunit umasa siyang may makikita siyang kahit anong impormasyon, isang deskripsyon, isang medical history, kahit ano na may bibigay niya sa kanyang nga anak kapag handa na sila. Nag-login siya sa lumang portal ng pasyente, nagbabaka sakaling aktibo pa ito. Sa kanyang pagkagulat, gumana ang kanyang lumang username at password. Bumungat sa kanya ang isang simpleng dashboard na may pangalan niya. Patient Althea S. Reyes. Nakaramdam siya ng bahagyang kaba. Nag-navigate siya papunta sa document section. May ilang mga PDF files dun. Resibo, resultang laboratorio, at isang file na may pamagat na prosedo, summary, and consent form. PDF. Iyon na siguro iyon. Kinakabahan niyang i-click ang file. Habang naglo-load ito, napahawa siya sa kanyang dibdib. Para siyang bumabalik sa nakaraan, sa panahon na puno siya ng paasa at takot. Nang bumukas ang dokumento, mabilis niyang inisken ang mga pamilya na medical terms. Ngunit hindi iyon ang hinahanap niya. Nag-scroll siya pababa, hanggang sa marating niya ang huling pahina. Ang pahina nga pirma at mga pangalan ng mga taong sangkot sa proseso. Nakita niya ang pangalan ng doktor, ang pangalan ng embryologist, at ang kanyang sariling pirma. Ngunit may isa pang seksyon sa ibaba. Board of Directors. Key Personnel. Binasa niya ang mapangalan. Maapelyidong hindi pamilyar sa kanya. Cruz, Garcia, de los Santos. At pagkatapos isang pangalan ang tila tumalon mula sa screen at sinampal siya ng malakas. Elena Sandoval. Napaurong si Tia mula sa laptop, tila napaso. Nalaki ang kanyang mata. Hindi. Nakakamali lang siguro siyang basa. Muli niyang tiningnan ang screen. Nilakihan pa ang font size. Pero naroon pa rin. Malinaw at hindi may kakaila. Elena Sandoval, Member, Board of Directors. Si Tita Elena. Ang tiyahin ni Liam. Ang babaeng palaging nakangiti sa kanya noon pero may kakaibang lami sa mga mata. Ang babaeng alam niyang hindi siya gusto para kay Liam. Isang malami na tako ang biglang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Paano? Bakit? Sa dinami-daming nga fertility clinic sa buong Maynila, bakit doon siya napunta? Sinubukan niyang alalahanin. Isang kaibigan mula sa ospital ang nagrekomenda sa kanya noon. Sinabi nitong bago ang klinik pero magagaling daw ang nga doktor. Hindi niya naisip na usisain pa. Masyado siyang gidesperado nung. Ngayon, ang lahat ay tila isang malaking bitak. Nangingini ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makasiguro. Hinanap niya ang contact number ng New Life Fertility Center. Good morning. New Life Fertility Center. How may I help you? Sagot ng isang masiglang boses. Good morning, simula ni Thea, pinipilit na kalmahin ang sarili. I'm a former patient. Althea Reyes. I just need to confirm some details from my file for medical reasons. It's for my children's pediatrician. Of course, ma'am. What do you need? Kailangan ko lang malaman ang eksaktong petsa kung kailan na-process ang donor sample na ginamit para sa akin. It's very important. Narinig niya ang pag-type sa kabilang linya. One moment, ma'am. Okay, I have it here. The sample was processed and stored on the 24th of October. 5 years ago. The 24th of October.
Ang petsa ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang utak. Ang hangin ay biglang nawala sa kanyang magabaga. The 24th of October. Naalala niya ang petsang iyon. Ayan ang birthday ni Liam. Naalala niya dahil noong araw na iyon, 5 taon na ang nakalipas, nakita niya sa isang social media post ang malitrato ng isang malaking selebrasyon. Isang pati na inihanda ni Tita Elena para kay Liam. Ang dugo ni Thea ay tila naging yelo. Ang klinik ay pag-aaring pamilya. Sandoval. Ang sampel ay naproses sa mismong karawan ni Liam. Hindi. Hindi ito maaring maging isang nakataon lang. Ito ay masyadong perpekto. Masyadong kalkulado. Isang nakakakilabot na hinala ang nabuo sa kanyang isipan. Isang hinala na napaka-impossible, napakabalif, ngunit sa lahat ng mapirasong hawak niya ngayon, ito na lang ang tanging posibleng kasagutan. Si Tita Elena. Napatayo si Thea. Ang kanyang puso ay kumakabo na parang tambol. Ang kanyang pahinga ay mabilis at mababaw. Ang babaeng iyon. Ang babaeng iyon ang may kagagawan ngang lahat. Kinuha niya ang kanyang susi. Kailangan niyang puntahan ang babaeng iyon. Kailangan niyang marinig mula mismo sa bibig nito ang katotohanang unti-unti nang sumisira sa kanyang pagkatao. Ang pagmamaneho ni Thea papunta sa subdivision kung saan nakatira ang mga Sandoval ay tila isang panaginip. Ang kanyang makamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang mamata ay nakatuon sa daan. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar lumilipat sa pagitan ng galit, pagkalito, at isang matinding takot sa katotohanang malapit na niyang harapin. Ang mansyon ng mga Sandoval ay kasing lawa at kasing engrande ngang kanyang naalala. Para itong isang palasyo na nagbabantay sa napakaraming lihim. Naalangan siyang bumaba ng kotse. Paano kung nakakamali lang siya? Paano kung pinaglalaruan lang siya ng kanyang imahinasyon? Ngunit ang mapiraso ngang palaisipan ang pangalan ni Tita Elena sa board. Ang petsa na tumukma sa kaarawan ni Liam ay masyadong malinaw para balewalain. Huminga siya ng malalim at buong tapang na naglakad papunta sa malaking pinto. Isang kasambahay ang nagbukas. Sino po sila? Ay, nahanap ko si Mrs. Elena Sandoval, sabi ni Thea. Ang kanyang boses ay mas matatak kaysa sa kanyang nararamdaman. Sabihin niyo, si Althea Reyes. Nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mukha ng kasambahay bago ito tumango at umalis. Ilang saglit pa, lumabas si Tita Elena, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng perpektong halong ng pagkagulat at pag-aalala. Thea, Ija, anong ginagawa mo dito? May problema ba? Malambing na tanong nito, akmang yayakapin siya. Ngunit umatras si Thea. Kailangan po nating mag-usap. Ang ngiti sa mukha ni Tita Elena ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang maingat na ekspresyon. Iginiya siya nito papasok sa isang marangyang sala. Maupo ka. Ano ba ang problema? Hindi umupo si Thea. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang postura ay matigas. New Life Fertility Center, simula niya, binibitawan ang mga salita na parang nabato. Isa po pala kayo sa Board of Directors doon. Nakita ni Thea ang bahagyang pagbabago sa mga mata ni Tita Elena, isang kislap ngang pagkataranta na mabilis din nitong itinago. Ah! Oh! Isa lang iyon sa mga investments ng pamilya. Bakit mo naitanong? October 24, patuloy ni Thea, hindi pinapansin ang tanong nito. Ayon po ang kaarawan ni Liam. At ayon din po ang petsa kung kailan na proses ang dono sample na ginamit sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi na naitago ni Tita Elena ang pagkagulat sa kanyang mukha. Bahagya itong napaurong. Thea, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nakakataon lang siguro ang lahat. Nakakataon. Tumawa si Thea, isang tawang walang bahit ng saya. Masyado pong perpekto ang pagkakataon, Tita. Masyadong planado. Kaya sabihin niyo po sa akin ang totoo. Kayo po ba ang may pakana nito? Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Si Tita Elena ay nakatitig lang sa kanya, ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang gakamay ay nagsimulang manginig, sabihin niyo po sa akin. Paulit ni Thea. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig sa galit. Kayo po ba ang dahilan kung bakit ang nga anak ko? Kung bakit sila?
Hindi niya matapos ang sasabihin. Biglang bumaksa ang mga balikat ni Tita Elena. Ang postura ng isang makapangyarihang matriark ay biglang naglaho. At ang natira ay isang matandang babae na tila pinaksakluban ng langit at lupa. Ang maluha ay nagsimulang mamo sa kanyang mata. Oh! Bulong nito. Ang boses ay basag. Ako nga. Ang pag-amin ay tumama kay Tia na parang isang malakas na sampal. Kahit na inaasahan na niya ito, ang marinig ang masalita ay ibang klase ng sakit. Napahawa siya sa sandalan ng sofa para suportahan ang sarili. Bakit? Tanong ni Tia, ang kanyang boses ay punong pait. Bakit niyo ginawa to? Dahil mahal ko si Liam. Sagot ni Tita Elena, ang kanyang boses ay tumaas, puno ng desperasyon. Dahil sa loob ng 8 taon, nakita ko siyang nagdusa. Nakita ko siyang maging anino ang dati niyang sarili mula no umalis ka. Araw-araw, sinisisi ko ang sarili ko sa ginawa ko sa inyo noon. Anong ginawa niyo noon? Tanong ni Tia, lalong naguluhan. Dito na tuluyang humagulgol si Tita Elena. Sa pagitan ng kanyang ngahikbi, ikinuwento niya ang lahat. Ako ang may kagagawan kung bakit ka umalis. Ayaw kitang para sa kanya noon. Masyado kang simple. Masyado kang mahirap. Kaya gumawa akong paraan. Binayaran ko ang isang babae para mapanggap na girlfriend niya, para masaktan ka, para iwan mo siya. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Tia ang revelasyon. Ang sakit na binitbit niya sa loob ng 8 taon, ang paniniwalang niloko siya ni Liam, lahat ay kasinungalingan. Lahat ay isang palabas na isinulat at idinirek ng babaeng nasa harapan niya. Kaya nang malaman kong naghahanap ka ng paraan para makaanak, patuloy ni Tita Elena, at sa klinik pa na pag-ari namin. Nakita ko ito bilang isang pagkakataon. Isang paraan para itama ang pagkakamali ko. Isang paraan para pagbigyan ang tadhana. Naniniwala akong ang magabata ang magiging tulay para makabalikan kayo. Napatakip si Tia sa kanyang bibig, nangingini sa galit at hindi makapaniwala. Ang buhay ko. Ang nga anak ko. Ginawa niyong laro? Isang proyekto para ayusin ang konsensya niyo? Hindi. Ginawa ko to dahil mahal ko kayo. Sigaw ni Tita Elena. Ginawa ko to para sa pamilya. Para kay Liam. Ang hangin sa silid ay tila naubos. Si Tia ay nakatayo lang doon, tulala, sinusubukang iproseso ang lahat. Ang kanyang buong buhay. Ang pinakamalaking sakit at ang pinakamalaking biyaya ay resulta pala ng manipulasyon ng isang tao. Sa gitna ng tensyonadong katahimikan, isang tuno ang bumasa dito ang pagbukas ang pinto endo sala. Isang pamilya na boses ang narinig. Tita? Nandito na ako. May dala akong. Natigilan si Liam nang makita ang eksena. Si Tia. Nakatayo at nanginginig sa galit. Ang kanyang Tita Elena. Umiyak ng walang tigil. Ang isang buket ng bulaklak na dala niya ay tila nawalan ng kulay. Tia? Tita? Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang kanyang mamata ay nakpapalipat-lipat sa dalawang babae. Walang sumagot. Ngunit sa huling hikbi ni Tita Elena, isang pangungusap ang kumawala mula sa bibig nito, isang pangungusap na nakpabagsak sa mundo nilang tatlo. Kaya si Liam ang tunay na amang ang anak mo. Ang buket ng bulaklak ay bumaksak mula sa kamay ni Liam. Ang mga talulot ay kumalat sa mamahaling sahig na parang mga patak ng dugo. Ang kanyang mukha ay blanko, puno ng hindi makapaniwalang pakabigla. Ang kanyang mata ay dahan-dahang napatingin kay Tia, naghahanap ng kasagutan ng pagtanggi ang kahit ano. Ngunit ang nakita niya lang sa mga mata nito ay ang parehong sakit at pagkawasak na nararamdaman niya ngayon. Ang nga salita ang kanyang Tita Elena ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang sala, ngunit sa pandinig ni Liam, ang nga ito ay isang pagsabo na nakpaguho sa buong mundo niya. Si Liam ang tunay na ama nga anak mo. Ama. Siya ay isang ama. Ang buket ng mga bulaklak ay basta na lang nakawala sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagbaksak nito sa sahi ay ang tanging ingay na bumasa sa nakakabinging katahimikan. Napatingin siya sa manakalat na bulaklak magputing rosas na dapat sanay simbolo ng kapayapaan, ng isang bagong simula. Ngayon, para itong mga labing ng isang malagim na trahedya. Dahan-dahan, ang kanyang isipan ay nagsimulang kumonekta. Ang pagkakahawi ni Lucas.
Ang tanong ni Liana. Ang pangalan ng Sandoval sa klinik. Ang pag-iwas ni Thea. Lahat ng ito ay mapiraso na hindi niya magawang buuin, at ngayon, ibinigay sa kanya ng kanyang tiyahin ang huling piraso, isang pirasong sumira sa buong larawan. Ang una niyang naramdaman ay hindi galit, kundi isang matinding pakalito. Tumingin siya sa kanyang tita Elena, ang babaeng naalaga sa kanya, ang naging pangalawang ina niya. Tita, anuan? Anong sinasabi niyo? Ngunit nang makita niya ang pagkakasala sa mga mata nito, ang pakalito ay mabilis na naging isang nag-aalap na apoy ng galit. Isang galit na hindi niya panaramdaman sa buong buhay niya. Bakit, tita? Sigaw niya, ang kanyang boses ay biglang pumailan lang. Puno ngang sakit at pagkakanulo. Bakit niyo ginawa to sa akin? Sa amin. Pagkatapos, bumaling siya kay Thea. Umaasa siyang makakita nga kahit anong senyales na hindi ito totoo. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi pakalito. Nakita niya ang isang matinding galit na nakatutok sa kanya. Kasabwat ka ba dito? Sigaw ni Thea. Ang bawat salita ay isang akusasyon na tumusok sa kanyang puso. Alam mo ba to? Kaya ba bigla mo na lang tinanggap ang mga anak ko sa eskwelahan mo? Ito ba ang plano niyo? Hindi. Sagot ni Liam, ang kanyang makamay ay umangat na parang sumusuko. Thea, wala akong alam dito, maniwala ka. Ngayon ko lang din nalaman ang lahat. Sinubukan niyang lumapit, ngunit umatras si Thea na para bang siya ay isang salot. Ang pagtanggi sa mga mata nito ay mas masakit pa sa 1,000 sampal. Maniwala? Tumawa si Thea ng mapait. Paano ako maniniwala sa isang Sandoval? Lahat kayo, manloloko. Ang tiyahin mo. Ninakaw ang nakaraan ko. At ikaw. Ikaw at ang pamilya mo. Gusto niyong nakawin ang mga anak ko. Ang bawat salita ay isang suntok. Ninakaw ang nakaraan? Ano ang ibig niyang sabihin? Ngunit wala siyang oras para itanong. Ang sakit at galit sa mukha ni Thea ay sapat na para malaman niyang wala ng puwang para sa mapaliwanag. Sa mga mata nito, siya ang kontrabida. Siya at ang kanyang pamilya. Hindi, Tia, please. Pakinggan mo ako. Pagmamakaawa niya. Ngunit umiling lang si Thea. Ang kanyang mata ay nababaga. Tapos na tayong mausap. Hindi ko hahayaang mapalapit ka. O sinuman sa pamilya mo. Sa mga anak ko. Hinding-hindi. Pagkasabi nun, mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas ng mansyon, hindi man lang lumingon. Ang pag-alis niya ay kasing bilis at kasing sakit ng pag-alis niya 8 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, doble ang bigat. Dahil hindi lang ang babaeng mahal niya ang nawala. Nawala rin ang 3 batang hindi man lang niya nakilala bilang kanya. Nang maksara ang pinto, tila lahat ng lakas sa katawan ni Liam ay nawala. Napaluhod siya sa sahig, sa gitna nga nakalat na talulok ng rosas. Ang kanyang pahinga ay mabigat. Ang kanyang dibdib ay masikip. Liam. Iho. Patawarin mo ako. Humahagulgol na sabi ni Tita Elena, lumalapit sa kanya. Ginawa ko lang to para sayo, para maging masaya ka. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Liam. Hindi niya ito tiningnan. Ang kanyang nga mata ay nakatitik sa kawalan, sa pintong nilabasan ni Tia. Blanco. Walang emosyon. Wasak. Sa isang iglap, nalaman niyang siya ay isang ama. At sa parehong iglap, ipinakay ito sa kanya. Nahanap niya ang isang pamilya, at nawala rin ito sa kanya sa parehong hininga. Ang katahimikan sa marangyang sala ay mas mabigat na ngayon. Punong gigat ng isang buhay na ninakaw, isang pag-ibig na winasak, at isang pamilyang isinilang at namatay sa loob lamang ng ilang minuto. Ang nga araw na sumunod sa pagsabok sa mansyon ng nga Sandoval ay impyerno para kay Thea. Ang bawat gising niya sa umaga ay may kasamang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Ang galit, ang sakit, at ang takot ay nahahalo-halo sa loob niya hanggang sa hindi na niya malaman kung ano ang dapat maramdaman. Galit kay Tita Elena sa pagmamanipula sa kanyang buhay. Sakit para sa 8 taon na inakala niyang niloko siya ni Liam. At isang matinding, nakakaparalisang takot-takot na baka kunin nga Sandoval ang kanyang nga anak. Mayaman sila. Makapangyarihan sila. At si Liam. Si Liam ang ama.
Anong laban niya? Isang ina na walang trabaho at may questionableng record mula sa Dubai? Ang takot na ito ang natula sa kanya na kumilos. Nahanap siya ng isang maliit na law office at nakpakonsulta. Ang sinabi ng abogado ay lalong napabigat sa kanyang dibdib. Mahirap ang kaso mo, Ms. Reyes. Sabi ng matandang abogado. Ang batas ay karaniwang pabor sa pakilala ang isang bata sa kanyang tunay na ama. Kung mapapatunayan nilang si Mr. Sandoval nga ang ama, may karapatan siya sa mga bata. Kahit hindi ko kagustuhan ang nangyari? Halos pabulong na tanong ni Tia. Ang kapakanan ng mga bata ang laging tinitingnan ng korte, sagot ng abogado. At ang pagkakaroon ng amang may kakayahang sumuporta ay malaking bagay. Lumabas si Tia sa opisina na tila lalong gumuho ang mundo. Wala siyang laban. Sa kabila ng lahat, kailangan niyang maging matatak. Araw-araw, hinahatid niya ang kanyang anak sa eskwelahan na may pekeng ngiti sa labi. Iniwasan niya si Liam sa abot ng kanyang makakaya. Kung nakikita niya itong papalapit sa hallway, mabilis siyang lumiliko. Kung tinatawagan nito ang kanyang cellphone, hindi niya sinasagot. Natayo siya ang isang pader sa pagitan nila, isang pader na gawa sa takot at galit. Isang hapon, habang hinihintay niya ang mga bata sa labas ng classroom, isang eleganteng babae ang lumapit sa kanya. Nakasuot ito en mamahaling damit. Ang buho ay perpektong nakaayos, at ang nga alahas ay kumikinang. Excuse me, sabi ngang babae. Ang boses ay matamis ngunit may himig ngang pagmamataas. You must be Althea Reyes. Ang ina nga triplets. Tumango lang si Thea, nagtataka. Inilahat ng babae ang kanyang kamay. I'm Katrina David, Liam's fiancé. Ang salitang fiancé ay tumama kay Thea na parang isang malakas na sampal. Fiancé. Siyempre. Imposibleng naghihintay lang si Liam sa kanya sa loob ng 8 taon. Naramdaman niya ang isang kakatwang kirot sa kanyang dibdib, isang kirot na mabilis niyang iwinaksi. Wala na siyang karapatang masaktan. Tinanggap niya ang kamay ni Katrina. Nice to meet you. You too, sabi ni Katrina. Ang nga mata nito ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang nga mata. I've heard so much about you. And your unique situation. Naramdaman ni Thea ang pahiwatig sa mga salita ni Katrina. Hindi ito isang simpleng pagpapakilala. Ito ay isang pagmamarka ng teritoryo. Sakto namang lumabas si Liam mula sa kanyang opisina. Nakita niya ang dalawang babae na makasama, at ang mukha niya ay biglang naging tensyonado. Katrina? Thea? Anong? Oh, hi. Darling. Masayang bati ni Katrina, mabilis na lumapit kay Liam at kumapit sa braso nito na puno ng pagmamayari. I was just introducing myself to Thea. Ang ganda ang mga anak niyo, ha? Lalo na si Lucas. Kamukhang kamukha mo nung bata ka. Ang sinabi ni Katrina ay tila isang patalim na sinadyang ibaon sa puso ni Thea. Nakita ni Thea ang pagkataranta sa mga mata ni Liam. Katrina, let's talk in my office, sabi ni Liam. Pilit na hinihila ito. Ngunit bago sila umalis, bumaling si Katrina kay Thea, isang matamis na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. It was nice meeting you, Thea. We should have coffee sometime. Habang pinagmamasdan niya silang maglakad palayo, naramdaman ni Thea ang isang bagong uri ng panganib. Hindi ito ang legal na panganib mula sa mga abogado. Ito ay isang panganib na mas personal, mas tusong. Kinagabihan, habang nasa banyo siya para magilamos, nagulat siya nang bumukas ang pinto at pumasok si Katrina. Ang ngiti nito kanina ay tuluyan nang naglaho. Long time no see, Thea, sabi nito, ang boses ay malamig na. Hindi ko akalain na dito kita makikita. Bilang isang single mother, biglang naalala ni Thea. Katrina David. Ang pangalan ay pamilya? Siya yung nurse na kasabayan niyang napromote sa Dubai. Ang babaeng palaging may inggit sa kanyang nga mata sa tuwing napupuri siya ng kanilang nga superiors. Ikaw, bulong ni Thea. Ako nga, sagot ni Katrina, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mundo ay malit, di ba? Akalain mo. Ang karibal ko sa trabaho noon ay karibal ko na rin pala sa pag-ibig ngayon. Wala akong interes kay Liam, mabilis na sagot ni Thea.
Talaga ba? Tumawa si Katrina. Pero may tatlong maliliit na rason ka para magkaroon ng interes sa kanya. At sa praniya, huwag kang mag-alala, Tia. Hindi ako kasing tanga ng iba. Alam ko ang ngagalawan mo. Lumapit si Katrina. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Kaya pakinggan mo to. Layuan mo si Liam. Layuan mo ang pamilya niya. Dahil kung hindi, baka may madi inaasahang impormasyon tungkol sa iyo ang makarating sa Board of Directors ang eskwelahang ito. Gets mo? Tinitigan ni Tia si Katrina, ang takot sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang nag-aalab na galit. Ngunit habang naglalakad si Katrina palabas ng banyo, may isa pa itong huling sinabi, isang pangungusap na nakpabagsak sa lahat ng tapang na sinubukan niyang ipunin. Dubai. I wonder if Liam knows what really happened in Dubai. Naiwan si Tia na nakatayo doon, nangingini. Ang babaeng ito, hindi lang siya karibal sa pag-ibig. Siya ang demonyong sumira sa kanyang buhay. At ngayon, nakbalik ito para tapusin ang lahat. Ang nasalita ni Katrina ay isang lason na dahan-dahang kumalat sa sistema ni Tia. Hindi na siya makatulog ng mayos. Ang bawat tunog ng telepono ay napapakaba sa kanya. Ang bawat tingin ng ibang mga magulang sa eskwelahan ay tila isang panghuhusga. Dubai. Ang salitang iyon ay isang multo na bumalik para usigin siya. Ngayon, alam na niya. Si Katrina. Si Katrina ang may pakana ng lahat. Siya ang gumamit ng kanyang ID. Siya ang naksabotahe sa kanya. At ngayon, hawak nito ang katotohanang iyon na parang isang matulis na espada na nakatutok sa kanyang lik. Pinilit niyang huwag magpapekto. Pinilit niyang maging normal para sa kanyang nga anak. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay parang isang malaking bato na hindi niya maalis. Isang umaga, habang naghahanda siya para ihatid ang bata, nakatanggap siya ng isang email. SUBject. Urgent meeting. Office of the Vice Principal. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabo ng mabilis. Dinala niya ang mga bata sa kanilang classroom at dumiretso sa opisina ng Vice Principal, isang matandang babae na kilala sa pagiging istrikto. Good morning, Miss Reyes. Please, have a seat, sabi ni Mrs. De Leon. Ang kanyang mukha ay seryoso. Umupo si Tia. Ang kanyang magkamay ay makapatong sa kanyang kandungan para itago ang pangingini. Miss Reyes, simula ng Vice Principal. Ang St. Augustine's Academy ay may napakataas na pamantayan. Hindi lamang para sa aming mga estudyante, kundi pati na rin para sa mga pamilyang bahagi ng aming komunidad. Integrity and good moral character are paramount. Hindi maintindihan ni Tia kung saan papunta ang usapan. Nakatanggap kami ng isang concerning report. Patuloy ni Mrs. De Leon, umiwas ng tingin. Isang anonymous email. Inabot nito ang isang nakaprint na papel. Kinuha ito ni Tia. Ang kanyang mamata ay mabilis na tumakbo sa masalita. Althea Reyes. Nurse from Dubai. Indefinite suspension. Gross medical error. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. Ito na. Ang kinatatakutan niya. Ginawa na ni Katrina ang banta nito. Maari mo bang ipaliwanag ito? Miss Reyes? Tanong ng Vice Principal. Ang kanyang boses ay malamig. Hindi mo ito idineklara sa inyong application form. This is a serious omission. Hindi po totoo ang naparatang na yan, mahinang sagot ni Tia. Ang kanyang boses ay nangingini. Biktima po ako. May gumamit ng aking identity. Iniimbestigahan pa po ang kaso. Ngunit nakita niya sa mata ni Mrs. De Leon ang pagdududa. Para sa isang institusyong tulad ng St. Augustine's, ang akusasyon pa lang ay sapat na para maging mansa. We will have to look into this, Miss Reyes, sabi ni Mrs. De Leon sa isang pinal na tono. For now, we expect your full cooperation. Lumabas si Tia sa opisina na parang isang zombie. Ang kanyang ngapa ay mabigat. Ang kanyang isipan ay blanko. Ang kahihiyan ay tila isang makapal na kumot na bumalo sa kanya. Habang naglalakad siya sa hallway, nakasalubong niya si Katrina, na tila nakataon lang na nandun. Oh, Tia, anong nangyari? You look pale, sabi nito, ang kanyang mukha ay puno ng peking pag-alala. Tinitigan lang siya ni Tia,
ang kanyang nga mata ay punong galit na hindi niya may labas. Narinig ko ang nangyari, bulong ni Katrina, lumalapit sa kanya. Nakakalungkot, di ba? Ang tsismis, ang bilis kumalat. Paano kung malaman pa nila ang ibang detalye? Paano kung isipin nilang hindi ka isang stable na ina para sa iyong mga anak? Ang bawat salita ay isang patalim. Para rin ito sa mga anak mo, Tia, patuloy ni Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng sinungalingan. Ayaw mo naman sigurong makita silang masaktan o mabuli dahil sa mga isyong nga nanay nila, di ba? Maybe it's better kung alis na lang kayo. Humanap ngang lugar kung saan walang nakakakilala sa inyo. Ang mungkahi ay tila isang makatwirang solusyon, ngunit alam ni Thea na ito ay isang pagtataboy. Isang paraan para tuluyan na siyang mawala sa buhay ni Liam. Bumalik si Thea sa kanilang maliit na inupahang bahay na tila pasan ang buong mundo. Umupo siya sa sahig ng sala, niyakap ang kanyang nga tuhod. Nabigo siya. Nabigo siyang protektahan ang kanyang nga anak. Dinala niya sila dito para sa isang mas magandang buhay, pero siya pa mismo ang nagdala ng gulo. Ang kanyang nakaraan ay hinahabol sila. Tiningnan niya ang laruan na nakakalat sa sahig. Ang drawing na nakadikit sa pader. Ang maliliit na sapatos sa may pinto. Ang maito na lang ang mayroon siya. Ilang oras siyang nakaupo doon, sa gitna ng katahimikan, hanggang sa may kumatok sa pinto. Isang delivery man. May inabot itong isang brown envelope. Nangingini ang magkamay ni Thea habang binubuksan ito. Sa loob, may isang formal na liham. Galing sa isang kilalang law firm. Cease and desist. Formal notice. Relinquish custody of the minor children, Lucas, Leo, and Liana Sandoval. Failure to comply will result in a formal lawsuit citing your professional misconduct in Dubai and questioning your fitness as a mother. Ang nga salita ay lumabo sa harap ng kanyang nga mata dahil sa mga luhang simulang mamuo. Hindi lang siya tinatakot ni Katrina. Sinasagat na siya nito. Pinipilit siyang isuko ang sarili niyang nga anak. Ang pader na kanyang itinayo ay tuluyan ng gumuho. Ang tapang na kanyang ipinipilit ay nawala na. Ang paasa na kanyang pinanghahawakan ay dinuro na. Napahagulgol si Thea, isang iyak na punong sakit, galit, at isang matinding, nakakabali na kawalan ng pag-asa. Nasa pinakamababang punto na siya nganyang buhay. Wala na siyang kakampi. Wala na siyang mapupuntahan. Lahat ay mawawala. Ilang araw nang hindi pinapansin ni Liam ang matawag at text ni Katrina. Ang isip niya ay abala sa isang bagay lamang, si Thea at ang 3 batang anak niya. Ang bawat paiwas ni Thea sa huwing eskwelahan ay parang isang maliit na patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Naintindihan niya ang galit nito, ang takot nito, pero hindi niya alam kung paano sisimulang ayusin ang isang gusot na hindi naman siya ang gumawa. Ang pagkaalam na si Katrina ang babaeng malapit na niyang pakasalan ay may kinalaman sa paghihirap ni Thea noon sa Dubai ay isang hinalang hindi niya maalis sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagsabi nito ng Dubai noong huli silang makita ay tila isang susi sa isang madilim na silid na kailangan niyang buksan. Kaya kumilos siya. Tinawagan niya ang isang pinsan ng kanyang ama na may mataas na posisyon sa isang malaking kumpanya sa Dubai. Humingi siya ng pabo. Isang simpleng pabo na maring sumira sa lahat ng kanyang nalalaman. Paki-check mo lang kung sino ang nakaduty na kasama ni Althea Reyes noong araw na nangyari ang insidente, sabi niya sa telepono. At kung maari, alamin mo kung may isang Katrina David na nagtatrabaho din doon. Habang hinihintay ang sagot, pinilit niyang kausapin si Katrina. Nakita sila sa isang mamahaling restaurant, isang lugar na pinili ni Katrina, puno nga taong abala sa kanilang marangyang buhay. Liam, darling. I was so worried. Hindi ka sumasagot sa tawag ko, sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng paalala habang hinahawakan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Ngumiti si Liam. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata. Sorry. I've been busy. Huminga siya ng malalim. Katrina. I've been thinking about Thea. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Katrina. Oh, what about her? Kawawa naman siya, di ba? Patuloy ni Liam, pinapanood ng mabuti ang reaksyon nito. Imagine,
Masisira ang career mo dahil lang sa isang pagkakamali. Dahil lang nakalimutan mong i-log out ang account mo sa system ng ospital. Ang simple, pero ang laking perwisyo. Biglang tumawa si Katrina. Isang tawang pilit. Well, that's what happens when you're careless. Sa trabaho natin, bawal ang pabaya. Ngumiti si Liam. You're right. Pero ang nakapagtataka, hindi ba? Ang sabi sa report, ang gamot na naibigay ay para sa isang pasyenteng may heart condition. Ang pasyente ni Thea nun ay para sa isang simpleng appendectomy lang. Paano niya mapagkakamalan yun? Maliban na lang kung sinadya talaga ngang kung sino mang gumamit ng account niya na piliin ang pinakamalalang posibleng error para siguraduhin masisira talaga siya. Ang mukha ni Katrina ay biglang namutla. Ang ngiti sa kanyang malabi ay naglaho. Liam, ano bang pinupunto mo? Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Liam. Isang email mula sa kanyang kamag-anak sa Dubai. Binuksan niya ito sa ilalim ng mesa. Ang laman ng email ay isang staff schedule. At naroon ang pangalan. Althea Reyes. Nurse on duty, surgical ward. Katrina David. Nurse on duty. Cardiac ward. Cardiac ward. Ang ward kung saan nanggaling ang maling gamot. Itinaas ni Liam ang kanyang tingin mula sa telepono at tinitigan si Katrina. Ang lahat ng pagdududa ay nawala. Ang hinala ay naging isang malami, matigas na katotohanan. Ang galing mo, Katrina, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ang yelo. Ang galing mong makunwari. Hindi na nakapagsalita si Katrina. Ang pagkataranta ay malinaw na sa kanyang mata. Tumayo si Liam. Kinuha niya ang engagement ring mula sa kanyang bulsa ang singsing na ibinigay sa kanya ni Tita Elena para ibigay kay Katrina at dahan-dahan itong inilapa sa mesa. Tapos na tayo, Katrina, sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat. At sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo kay Thea at sa mga anak ko. Tumaliko siya at umalis. Iniwan si Katrina na nakatulala sa gitnang restoran. Ang kinangang singsing ay tila nangungutya sa kanya. Hindi umuwi si Liam. Dumiretso siya sa bahay ng kanyang Tita Elena. Naabutan niya itong naalala, kasama si Katrina na umiyak at nagsusumbong. Liam! Anong kabastusan to? Sigaw ni Tita Elena. Bakit mo ginawa to kay Katrina? Humarap si Liam sa kanilang dalawa, ang kanyang mukha ay seryoso at desidido. Tita, tama na. Tapos na ang makasinungalingan. Ipinakita niya ang email sa kanyang telepono. Ang babaeng ito, sabi niya, itinuturo si Katrina, ang sumira sa karya ni Thea sa Dubai. At kayo, tita, ang sumira sa buhay namin 8 taon na ang nakalipas. Tumingin siya sa kanyang tiyahin, hindi na may galit, kundi may isang malungkot na pagtanggap. Mahal kita, tita. Pero hindi ko nahahayaang kontrolin niyo ang buhay ko. Ang pamilya ko. Pagkatapos ay bumaling siya kay Katrina. At ikaw? Umalis ka na. Bago pa kita ipahabol sa pulis. Nang makaalis na si Katrina, naiwan silang dalawa ng kanyang tiyahin sa katahimikan. Mula ngayon, tita, sabi ni Liam, ako na ang magdedesisyon. At ang pinipili ko ay ang maanak ko. Ang pinipili ko ay si Tia. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang umalis, dala ang isang folder na naglalaman ng mga ebidensyang nakuha niya. Nagmaneho siya papunta sa maliit na bahay ni Tia. Ang kanyang puso ay kumakabo sa kaba at determinasyon. Naabutan niya itong nakaupo sa sahig ng sala, ang kanyang mukha ay basang-basang ang luha, hawa ang isang legal na dokumento. Mukha itong wasak. Mukha itong sumuko na. Hindi nagsalita si Liam. Dahan-dahan siyang lumapit at inilapa ang folder sa harap nito. Napaangat ng tingin si Thea. Ang kanyang mata ay puno ng pagod at kawalan ng paasa. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Sa loob, nakita niya ang staff schedule mula sa ospital sa Dubai. Nakita niya ang pangalan. Nakita niya ang koneksyon. Tumingin siyang muli kay Liam, naguguluhan. Tinitigan siya ni Liam sa mata, ang kanyang sariling mga mata ay puno ng sakit. Pagsisisi. At isang matibay na pangako. Lalaban tayo, Tia, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit punong lakas. Makasama.
Nakatiti si Thea sa mga papel sa kanyang harapan, pagkatapos ay sa mga mata ni Liam. Ang nga salitang lalaban tayo, Thea. Magkasama, ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, isang himig ng pag-asa sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali. Sa loob ng maraming araw, ang tanging nararamdaman niya ay takot. Takot na mag-isa niyang haharapin ang lahat. Ngunit ngayon, narito si Liam. Hindi ang Liam na inakala niyang nanloko sa kanya. Hindi ang Liam na bahagi ng isang pamilyang mapanlinlang. Narito ang Liam na handang manindigan para sa kanya. Para sa kanila. Dahan-dahan, isang bagay sa loob niya ang nagsimulang magbago. Ang matigas na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nagsimulang magkaroon ng mabita. Bakit? Halos pabulong niyang tanong. Bakit mo ginagawa to? Tumingin si Liam sa kanya, ang kanyang nga mata ay puno nga isang emosyong matagal na niyang hindi nakikita isang dalisay na pagsisisi. Dahil may utang ako sayo, Thea, utang na 8 taon, hindi ko alam ang ginawa ni tita. Hindi ko alam na nasaktan kita ng ganun. At higit sa lahat, ginagawa ko to para sa kanila. Ang tingin ni Liam ay napunta sa kwarto kung saan natutulo ang kanyang nga anak. Para kina Lucas, Leo, at Liana. Nga anak ko. Nga anak natin. Ang pag-amin na iyon, ang simpleng pag-ako sa responsibilidad, ay ang bagay na tuluyang bumasa sa pader ni Thea. Tumango siya. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa unang pagkakataon sa LUMA napakatagal na panahon, pinili niyang magtiwala. Ang sumunod na araw ay tila isang ipo-ipo. Ginamit ni Liam ang kanyang connection at resources. Kumuha sila ng isang magaling na abogado, hindi para labanan ang nga Sandoval, kundi para labanan ang kasinungalingan ni Katrina. Makasama silang nagtrabaho. Gabi-gabi, pagkatapos matulog ng mga bata, nakaupo sila sa maliit na lamesa sa kusina ni Thea, pinaaralan ang nga dokumento, pinatatapi-tapi ang nga ebidensya. Sa magabing iyon, hindi sila dating makasintahan na may masakit na nakaraan. Sila ay isang team. 2 magulang na lumalaban para sa kanilang pamilya. Nakita ni Thea ang ibang side ni Liam. Ang pagiging desidido. Ang pagiging matalino. At higit sa lahat, ang walang sawang paalala nito. Nagdadala ito ngang pagkain. Tinutulungan nito ang mabata sa kanilang homework. Isang beses, naabutan niya itong nagtuturo kay Lucas kung paano magtali ng sapatos. Ang kanyang muka ay puno ng pasensya at pagmamahal. Sa mga sandaling iyon, nakikita niya ang ama na dapat sanayin na kilala ng kanyang mga anak mula pa nun. Dumating ang araw ng pahuhukom. Isang online conference call ang isinagawa kasama ang board of directors ng ospital sa Dubai, si Thea, si Liam, at ang kanilang abogado. Inilata nila ang lahat ng ebidensya ang staff schedule. Ang testimonya ng isang IT personnel na nagpapatunay na may ibang na-login sa account ni Thea. At ang isang bagong tuklas na ebidensya. Isang CCTV footage na napapakita kay Katrina na palihim na pumapasok sa nurses station ng surgical ward nung gabi ang insidente. Nang ipakita ang footage, gumuho si Katrina. Umamin siya sa lahat, umiyak at nagmamakaawa. Pagkatapos ng tawag, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Tapos na. Nanalo sila. Nakatanggap si Thea ng isang formal na email and apology mula sa ospital. Ang kanyang lisensya ay ibabalik. Ang kanyang pangalan ay malinis na. Sa halip na tuwa, ang naramdaman ni Thea ay isang matinding ginhawa. Isang paglaya mula sa isang napakabigat na pasanin. Tumingin siya kay Liam, na nakangiti sa kanya. Salamat, Liam, sabi niya, at sa pagkakataong ito ay puno ng sinseridad. Ngumiti si Liam. We did it. Kinagabihan, may isang hindi inaasahang bisita. Si Tita Elena. Makisa itong dumating. Ang kanyang mukha ay punong hiya at pagsisisi. Thea, Liam, sabi nito, ang boses ay nandinig. Nandito ako para humingi ng tawad. Tiningnan ni Thea si Liam. Nakita niya sa mga mata nito na oras na para harapin ang huling multo ng kanilang nakaraan. Umupo silang tatlo sa sala. Walang sigawan. Walang sumbatan. Hindi po namin makakalimutan ang sakit, tita, sabi ni Thea, ang kanyang boses ay kalmado.
Ang 8 taon na nawala sa amin, hindi na may babalik yon. Pero, tumingin siya sa pintuan ng kwarto ng mga bata. Pero para sa mga bata, kailangan nating magsimulang magilom. Kailangan nating magpatawad. Ang maluha ay bumaksak mula sa mga mata ni Tita Elena. Patawad, mga anak. Patawad. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ni Tita Elena, naiwan silang dalawa ni Liam sa labas ng bahay, nakatingin sa mga bituin. Tia, sabi ni Liam, hinawakan ang kanyang kamay. Alam kong masyado pang maaga. Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin. Pero gusto kong malaman mo. Humarap siya kay Tia, ang kanyang nga mata ay seryoso. Gusto kong bumawi sa inyo. Sa mga anak natin. Gusto kong maging pamilya tayo. Isang tunay na pamilya. Hindi siya naglabas ng singsing. Hindi ito isang marangyang proposal. Ito ay isang simpleng pangako. Isang alok ng isang bagong simula. Ngumiti si Tia. Isang tunay na ngiti na sa wakas ay umabot na sa kanyang nga mata. Magsimula tayo sa umpisa, Liam. Bago pumasok si Tia sa loop, may inyabot sa kanya si Tita Elena kanina na hindi nakita ni Liam. Isang makapal na photo album. Pagbukas niya nito, nakita niya ang malitrato ni Liam nung bata pa ito. Mula sa pagiging sanggo, hanggang sa pagiging isang batang may kulot na buhok at malaking ngiti. Sa huling pahina, may isang sulat kamay na mensahe mula kay Tita Elena. Para makilala niyo siya. Para makilala siya ng apo ko. Niyakap ni Tia ang album. Ito na ang simula. Ang simula ng kanilang pahilom. Lumipas ang ilang buwan. Ang hangin ng Pasko ay nagsisimula ng maramdaman. Para kay Tia, ang bawat araw ay isang biyaya. Ang bigat na matagal niyang pinasan ay tuluyan ng naglaho. Napalitan ng isang magaan na pakiramdam ng kapayapaan. Isang hapon, habang nahahanda siyang ng merienda para sa mga bata, isang opisyal na sulat ang dumating para sa kanya. Galing ito sa isa sa mga pinakamalaking ospital sa Maynila. Nangingini ang kanyang makamay habang binubuksan ito. Dear Miss Reyes, in light of your recent exoneration, we are pleased to offer you the position of head nurse for our pediatric ward. Napahawa si Tia sa kanyang bibig. Ang ngaluha ngang ligaya ay nagsimulang pumata sa kanyang nga mata. Hindi lang paglilinis ng pangalan ang nakuha niya. Ito ay isang pakilala. Isang pagkakataong may papatuloy ang bagay na pinakamamahal niya. Mama, why are you crying? Tanong ni Liana. Lumalapit sa kanya. Ngumiti si Tia. At niyakap ang kanyang anak. These are happy tears, baby. Very happy tears. Samantala, gumawa rin ng isang malaking desisyon si Liam. Nag-file siya ng kanyang resignation bilang headmaster ng St. Augustine's. Sigurado ka ba dito? Iho? Tanong ni Tita Elena sa kanya isang hapon habang nakakape sila. Ang kanilang relasyon ay dahan-dahan nang naghihilom, puno ngang maingat na pag-usap at hindi sinasabing pangunawa. Tumango si Liam. Opo. Tita. Sa loob ng 8 taon, ang trabahong ito ang naging takbuhan ko. Dito ko ibinuhos lahat para makalimot. Pero ngayon, ngumiti siya. Ngayon, mayroon na akong dapat uwian. May pamilya na ako, sila muna ang priority ko. Ang pagtanggap ni na Lucas, Leo, at Liana kay Liam ay isang proseso. Noong una, siya ay si Sandoval. Pagkatapos, naging Tito Liam. Hanggang isang gabi, habang tinutulungan ni Liam si Lucas sa isang mahirap na puzzle, bigla na lang sinabi ngang bata, Papa, can you help me with this piece? Natigilan si Liam. Tumingin siya kay Lucas. Pagkatapos ay kay Tia na nakatayo sa may pintuan. Ang ngiti sa mukha ni Tia ay nagsasabing oo. Sa gabing iyon, hindi lang isang puzzle ang nabuo. Isang hapon, umupo sina Tia at Liam kasama ang 3 bata sa sala. Inilabas nila ang photo album na bigay ni Tita Elena. Ito si Papa noong baby pa siya, sabi ni Tia. Itinuturo ang isang kupas na litrato. Ang liit mo pala, Papa. Tawang sabi ni Leo. Dahan-dahan, sa pamamagitan ng nga kwento at mga litrato. Ipinaliwanag nila ang kanilang kakaibang pamilya. Walang itinago,
ngunit ang lahat ay sinabi sa paraang puno ng pagmamahal. Ang pamilya natin ay parang isang puzzle, maanak, sabi ni Liam. Medyo magulo noong una, may mga nawawalang piraso. Pero ang importante, sa huli, nabuo rin tayo. At makakasama na tayo ngayon, niyakap sila ang tatlong bata. Sa gitna ng mahigpit na yakap na iyon, alam ni Natea at Liam na nasa tamang landas sila. Ang weekend bago magpasko, dinala ni Liam ang buong pamilya sa isang beach resort sa Batangas. Ito ang kanilang unang official na family trip. Habang papalubok ang araw, ang langit ay nagiging kulay kahel at rosas. Sina Lucas, Leo at Liana ay masayang nagtatakbuhan sa dalampasigan, nahahabulan sa maalon, ang kanilang nga tawa ay sinasabayan ng tunog ng dagat. Si Tia at Liam ay makahawak kamay na naglalakat sa likuran, pinagmamasdan ang kanilang maanak. Ang saya nila, sabi ni Tia. Isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Liam. Masaya rin ako, sagot ni Liam, hinikpitan ang hawak sa kanyang kamay. Sa wakas, nahanap ko na ang kapayapaan. Tumingin siya kay Thea, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi nabawasan kahit lumipas pa ang maraming taon. Sa wakas, umuwi na ako, ngumiti si Thea. Isang ngiting puno ng pagmamahal, pagpapatawad, at isang bagong simula. Tumingin siya sa lalaking kahawak kamay niya. Sa tatlong batang nakpapatunay ng kanilang pag-ibig. At sa papalubok na araw na nangangako ng isang mas magandang bukas. Welcome home, bulong niya. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong simula, kundi sa tapang na bumuo ang isang masayang wakas mula sa masirang piraso ang kahapon. At para sa kanila, ito pa lang ang simula ang kanilang walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni Natea at Liam, at nagsisimula ang kanilang bagong kabanata bilang isang buong pamilya. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sa bawat paabang sa susunod na kabanata ng kanilang buhay. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni Tia at Liam, naramdaman ko ang kanilang bawat sakit, bawat pagdududa, at bawat munting kislap ng pag-asa. Naging bahagi kayo ang kanilang pagbangon, at naging inspirasyon ko kayo para bigyan sila ng isang karapat-dapat na pagtatapos. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto. Ito ay tungkol sa pagtanggap sa mga basa na piraso ng isa-isa at sa tapang na buuin itong muli ng makasama. Ito ay tungkol sa pagpapatawad hindi lang sa mga taong nakasakit sa atin, kundi pati na rin sa ating masarili para sa mapagkakamaling nagawa natin. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng paasa. Na kahit gaano pa tayo winasa ng kahapon, palaging may pagkakataong bumangon, magilom, at muling magmahal. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong salobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na baon ninyo mula sa paglalakbay ni Natea at Liam? Hihintayin ko ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa. Nagmamahal. Pusong muling umibig.